Welcome to Affinity Tagaytay. This is our event lounge. Karamihan po sa mga brides natin, familiar na po sa lugar na to, lalo na po dun sa mga nakapag-inquire na sa amin. Because here, we bring them to sit down and discuss with them whatever we have to offer. This afternoon, as we celebrate 5 years of our existence in the industry, isa sa mga pinupuhunanan ng mga bride-to-be at ng kanilang family, minsan request ng nanay ng groom, nanay ng bride, ay ang pagandahin sila. And para mangyari yon, we've invited some of our talented friends, if not the best, but most trusted in Tagaytay, Cavite area. I'd like to welcome our talented guests from the hair and makeup industry, Mr. Jess of Glamformation, Mr. Je of Sophisticada, of Team Valencia Hair and Makeup, and of course, Robin from Style Tech by Robin Medina. And of course, we have with us, again, celebrating their 25 wonderful years of existence in the wedding industry, Miss Benz Corana from Hello! Weddings at Work. I am your venue manager. My name is Jazz. Yan. Ito na tayo. Okay, game. Yay! Start! Good afternoon, everybody! Hindi pala good afternoon. Yay! Welcome! And we're doing this with Jazz of Affinities. Welcome Because wala lang 50th anniversary ng Affinities, 25th ng WOW, naghahanap ng sakit ng ulo, trabaho. Tinawagan ako ni Jazz. Benz, gawa tayong podcast! 6 na episode! Ayoko ang trabaho niyan! Maya, chika-chika, na-excite na ako. So, nandito na tayo ngayon. Thank you, Jazz, for the idea and for making it happen. Thank you for obliging. And after 5 years kasi po, sa totoo lang, 5 taon na ang nakakaraan nung una ko siyang inimbitahan to come and grace our grand launch way back 2019. So, at least after 5 years, eto na kami, mas grand, hindi lang launch, but it's a grand celebration by doing this 6 episodes with Weddings at Work. I'm excited na. I'm excited. Okay. I'm so happy to meet you guys. First time in person. Or, di ba? Katawa. Je did my makeup. Thank you, Je. Okay, let's start. How do we start? Kwento niyo beginnings. Like, paano kayo naging makeup artist? Like, what? Anong kwento niyo? Let's start with Robin. I actually started doing makeup during my college days. I took up AB Communication, so we do most media productions. And then, my siblings used to do modelings on the side. So, So, magaganda ang mga pamilya. so I took interest nung sinama nila ako in one of their shoots. And then, Bakit ka nag-interesado? Kasi ang ganda ng makeup nila o kasi pangit ang makeup sa kanila? I love what Or they do. Nagustuhan ko talaga siya, na-amaze ako. Growing up, I really love reading fashion magazines and stuff. Alam mo, I'm so out of place here because hindi ako marunong mag-makeup. Effort na effort sa akin mag-ayos. So, this is intimidating for me, but kakatuwa naman na nag-excite ka sa ganyan. Okay. Yes. And then, what And did then, you do? nung college days ko, I got involved with the modeling agency where I started. Then, yun, tapos naging apprentice ako. And then, right after college, Kasi I did... nag-aral ka mag-makeup? Or, Yes, I did. Or parang inaral I mo did talaga? with Oo. LaSalle International Canada. I went to their school, and then on the side, I did fashion while I was in college. And then after that, hindi pa ako nag-full-time with bridal. Fashion, I really started with fashion, commercial, TV. And then, I used to work as a fashion editor for a fashion magazine in the Philippines. I worked there for at least, I think, 4 years. And then, I started with Hindi ka wedding. nagwa-wedding at that time? Totally not? Or maski ka Totally mag-anak not. kaibigan? Ay, hindi. Totally not. And then, my mentors. Why? My mentors, they discovered na I'm from Silang. Oo. Which is like 15 minutes away from Tagaytay. So, kinonvince nila ako, the wedding industry in Tagaytay will boom. Sabi ko, are you sure? Mas okay ba to kaysa campaigns? Ganyan. So, I used to do kasi mga campaigns, TV commercials, ganyan. Sabi nila, oo, mas magiging okay yan. During that time, ang mga makeup artists pa lang sa Tagaytay, I think that was, 12 years ago.
I started 16 years ago. So, 4 years muna akong nag-lay low with the fashion and then bridal on the side. Tapos 12 years ago, na nag-focus ako with bridal, ang mga makeup artist dito was like the salons, ganyan. Tapos, na-discover ako ni Sir Andrew Pacumio of Town, like the caterer. Okay. And then, he got me signed up. Tapos, yun. So, kasama ka sa package niya? Yes. So, tipong araw-araw, maraming wedding in a day? Yes. Mga ganun kasi, okay. It was not actually my first So, plan. ano ang mas maraming pera? Ang wedding o ang campaigns? Ang Weddings. Talaga? Kasi medyo, ang weddings kasi is a pay after job. Oo. So, sa campaigns kasi Di ba mas usually... malaki ang budget ng ano? Mas ang malaki renta? yung budget, but you usually 60 get... days pa, 90 days pa Yes, iba, 60 di ba? to 90 days pa. Oo. Tapos, during that time, malaki pa yung fashion. Like, for an editorial, you get like 5,000 per layout and then Oo. it's 6 Tapos layouts. ang ka-work mo pa usually is talagang celebrities. Yes, Di ba? but now, Oh. it's 6,000 flat for all the editorial. So, it's a nice move to move with the fashion Oo. industry, So, with the swerte wedding ka. industry. Oo. Yes, medyo sinuwerte ako kasi I think I was Ayan. like the first batch of makeup artists in Oo. Tagaytay. Okay, okay. Sige. We'll get back to you later. Tin, ano storya mo? I started year 2008. Ah. Ang mga kasama ko kasi nung time na yon is super humble talaga. As in, nagsiservice kami muna ng mga, para kaming walk-in salon. Nagsiservice kami ng mga reban around Alfonso Cavite. Dito sa Silang, Tagaytay, Alfonso Mendez. Kasama ko yung mga friends ko na nagsiservice. And then, one time, may nag-inquire sa amin kung kaya namin mag-makeup for sa gala. Okay. Tapos, may Nagbe-makeup ka na nun? nung time na yun, hindi Hindi pa pa. more on talagang salon Yes, service tapos- ang ginagawa mo? Yes po. Okay. Tapos po, ang kasama ko noon, mga seniors ko na mga mama, Oo, mga okay. Bex. Ah. So, sila yung nakita ko nag-makeup. Pinapanood ko lang sila. Ako yung nag-a-assist sa kanila, Oo. nagbo-blower nung mga hair. Oo. Tapos, nakita ko sila, ang galing nung transformations ng mga makeup. So, nagkaroon ako ng konting interest. And then, sinubukan ko, yung time na yun, yung mama ko, ahente ng Avon. Tapos, yung mga Maganda ang circle at network. yung mga makeup na hindi kinukuha ng mga nag-o-orders, parang kinolect ko, sabi ko ganyan, sige nga, try ko nga kung uubra to. Eh, yung mga makeup na ang puputi, parang hindi siya, parang pag in-apply mo sa skin ng basta, hindi ganun yung kinakalabasan compared sa ginagawa ng mga napanood ko. So sabi ko, ano kayong magandang ano dito? Tapos, sumama lang ako na since 2008 hanggang 2009 until sabi ng friend ko, kaya mo na yan. And then sinalang niya ako unang-una dun sa mga ninang. Ah. Mga ninang yung Di ba mas nakakatakot pag ninang? Opo, mas nakakatakot po siya. Kasi bigyan mo ba yan? Doon po talaga nagkakaroon pa ng marami pang complaint, maraming changes, every na, ayoko to, ang kapal nito, ganyan. Tapos ako, sinunod ko lang yung sinasabi nung makeup artist, okay, slow down lang, kailangan i-darken mo ng konti yung eyes kasi bagsak yung eyes, kailangan magmukhang mataas. So hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, di ba? Opo. Okay, go. Ganon. So, inano ko po, ginawa ko lang siya, yung stroke, yung mga then, yun yung first client ko na ninang na very good naman ako. And Happy then, ka? Happy kasi ginawa ko. natatakot pa rin ako noon, nung Okay. time na yun. Pero, na-happy naman ako. Bakit mo siya pinasok? Kasi may pera? O dahil feeling mo parang gusto ko itong gawin? Gusto ko po siyang gawin. Kasi during that time, ang bayad pa sa makeup artist, sa mga kagaya namin noon, na makeup artist, is 300 pesos. Yes. Okay, sige. So, 300 pesos Oo. lang yung bayad sa akin Oo. nung makeup artist. So na passion kumanta. nga siya, hindi siya pera. So, But during that time, malaki na yung 300, I think. opo. No, but Yes. I did not search. Kasi ano po yun, 500 hair and makeup, 300 sa makeup artist, 200 sa hairstylist. Nung time na yun. Sige, okay. So, yun. Tinry ko na lang then, nagkaroon pa ako ng time na naka-work ko si Robin, kinukuha ko ni Robin, nag-hair ako sa kanya. And then, one time, meron akong naging friend, connection din with Robin, na nakita, na-invite ako to do Miss Asia Pacific International. Okay. And then, doon ako nag-start na mag-school ng konti.
doon ako nahasa ng todo. Then, yung mga beauty queens na mini-make-upan, mini-hair. Makasanay pa naman sa makeup mga yan, Opo. di So, ba? parang yun yung naging training ground ko Oo, din eh. oo. And then eventually, nung 2015, doon ako nagkaroon ng first bride. Okay. And then si first bride ko is si Wow, ano siya. Member. Pero syempre, hindi mo alam ano ang wow. Hindi ko po alam kung ano yung wow. Oo, And- oo. Pero nagtanong po ako kay Kuya Randy Balaguer. Alam niya. Alam niya. Kasi sila po yung ating gumawa nung... Gumawa sila ng video namin ng 10th anniversary, so that's 2009. Yes po, Ah, 2009. ah. Ginawa po nila si Wow. And then in-explain sa akin ni Kuya Randy na si Wow ay ganito. May mga... Ano in-explain niya sa'yo? Tinakot ka niya. Yes, actually po natakot po ako. Randy! Kasi ito po daw yung community ng mga bride and grooms Ah. na nagbibigay ng mga feedbacks and review and testimony sa mga work. So kinabahan ako nung time po na yon. Sabi ko, oh my God, sabi ko ganyan, paano ba to? Paano ko i-depend yung sarili ko? Wala naman ako masyadong, wala akong certificate ng makeup. Kumbaga yung training ko lang talaga sa makeup is yung experience and yung pagsama ko sa mga friends. Until nung time na yon, may nag-inquire sa akin sa Facebook na galing sa Wow. Dahil nag-feedback na yung unang bride mo. Nag-feedback siya, tapos, kumbaga, andun yung name ko, nag-inquire siya sa akin na ang ganda nga daw ng review ko, so magkano daw yung rate ko, ganyan. Noong time na yun, wala pa akong rate. Kasi kung magkano lang yung budget nila, Hindi, go. kung ano yung tsura ng suot niya, depende yung presyo. Totoo po. So, hindi ako nagbibigay ng rate. Sabi ko, bahala po kayo kung magkano po yung budget. Promise? Yes. Until na sinuggest ka ni Robin na, Ginawa ko na siya ng package. girl, mag-package ka na. Ito yung starting, ito yung ganito, ganyan. Ayusin mo na. Kasi yan na yon. First time ko makarinig ng ganyan. Oh. Bahala na kayo kung magkano. Oh my God, ang Opo, galing. totoo po yun. Tapos nag-start talaga ako na ang makeup ko, isang bag lang. Isang sports bag lang na yung makeup na yung donation pa ng mga friend ko. Na, huy, baka napunta ka dito. Ang bag. Madami akong makeup mga galing abroad. Ang mga may hilig sa makeup, whether makeup artist o hindi ko alam anong rason ang hoarder. Yes, Mhm. they really splurge. Di really spread baka di ka kasama ka sure. Kasi hindi ko alam for some reason, pag may hilig sa makeup, ang daming gamit. Opo, totoo po. Oo. So may mga friends mo kung gano'n na galing abroad na Ah. biglang, takla, punta ka dito, may bibigyan ako sa iyo mga makeup. Pero i-check mo baka expired na. So, chinek ko, okay pa naman. So, yun po, kinolek ko siya ng collect. Ang pinakamarami kong na-collect na makeup is puro eyeshadow. Wala akong foundation. Wala akong powder foundation. So, sabi ko, may konti pa akong pera dito. Kasi, going back, nung bago ako mag-start mag-focus sa makeup, nagtatrabaho ako sa mga corporate, naging road manager ako ng mga artista. Tapos, may naipon akong konti. So, tumakbo ako sa Watsons. Doon ako namili ng mga Binigay ko foundation. sa kanya yung yung mga PR from brand. kits Brands, na. yes. Binigay ko sa kanya yung mga press kits. So, eventually, nakapag-start ako ng nakapag-set up ako ng kompleto na meron ng lahat na. Kaya mo na halos. kung maputi o maitim siya, kaya Yes. mo na. Kaya ko na. Kasi hindi ka lang kung magkapareho ba tayo ng kulay. Kung hindi Hindi kita ako nagkape. Hindi na ako manghuhula ng kulay na ilalagay ko sa face nito. Ganyan. So, nakumpleto ko yung color nung palette. Hindi ka na natatakot. Hindi na ako natatakot. Kasi dati takot ako eh. Kasi baka mamaya, baka pag nilagay ko tong puting foundation dito, magmukhang kalawang yung pag pinagpawisan ko. Minsan I So- get random calls from him. Parang, anong gagawin ko? Parang minsan pag may kasama kami, Magkakabahan, kompleto ka na. kung magkasama kami sa wedding, nagsisilipan kami. Nagsisilasan kami. Nakikindata kami. Ayun. Tapos yun po, Tapos, kailan kayo tuloy-tuloy? After nung tuloy-tuloy after na po yung ano? 2016, yun po, nagtuloy-tuloy na. Bridal lang talaga. Bridal. Ah. Then yun po, nagsaside po ako isa sa Philippine Fashion Week, sa pageants. Kasi po mayroon pong group sa Manila na nag-dress din sa amin sa team ko na kasama ko na sinasama ko din po doon sa Manila. So Yes. doon po nag-start lahat. Then nung nagpo-post na ako ng mga gano'n, dumami si clients, yung mga nagtiwala, especially nga po doon sa Wow. Yung isa-isa kong review sa Wow na yon na nanganak siya ng nanganak until today. So sabihin mo kay Randy, hindi mo nakakatakot. Opo. Wow ha, balikan mo siya mamaya. Ayun po. And then, nag-aaral na rin po ako nung kung paano talaga yung proper. Kasi dapat po, di ba, pag
may ganitong klaseng skin, ito yung foundation, ito yung dapat ng types ng makeup, ito yung mga ano. So yun, naaaral ko na siya hanggang sa ngayon. Kailangan ko pa din, may nauusong bago, dapat aaralin pa din. The Para- field is really a learning experience. Yes. I cannot relate. Next, game. Ano storya mo? Alam ko storya niyan. Ini-interview ko yan. Kagabi, Kwento mo. Actually, nag-start ako na humawak ng brush is 2011. Yun yung pinaka-unang-unang year na humawak ko ng brush. Pero before, may interest na talaga ako sa pagme-makeup. Kasi si Leo, tandem ko na talaga yan eh. Yung pamangkin ko kasi, sinasabak namin sa pageant. Si Leo talaga nag-hair and makeup. Yun ang shock ko of Yes. my life. Si Leo. Leo. Leo Vidalion. Oh, di ba? At saka hair. Pag sinabi niya, okay ba yung foundation, okay ba yung eyeshadow, sabi ko, dagdagan mo ng ganyan yung eyeshadow. Ini-instruct ko lang siya. Oo. Pero hindi ako nahawak ng brush. Oo. Kasi nga nung buhay pa si tatay, nahihiya ako. Oo. Tapos nung nawala si father, doon ako umawak ng brush. Oo. Tapos So, nawalan ng Leo Vidalion, makeup artist. ang weakness ni Leo kasi kilay. Okay. Tapos yun, sa school kasi sa academy ako nag-work. So pag may mga employees night, may magpapamakeup sa amin ni Leo. So napapansin ko ang daming sa akin na pila. Kay Sir, 300 yung ano niya, di ba? Yung makeup niya. Sa akin, libre. Syempre. 11 may makeupan ko, libre yung lahat. Hanggang sa dumating yung yung time na sabi, Jay, huwag kang pumayag na libre. Magpabayad ka na. Mahal pa naman ang makeup di ba? So, doon ako parang naglakas loob na maningil that time. Tapos, even yung mga boss ko, nagtitiwala sa akin, nagpapamakeup. So, hanggang sa lumakas yung loob ko, sabi ko, parang kailangan ko na sigurong Seryoso. Oo, i-push seryoso na. yung pagme-makeup. Then, outside, meron na rin nagbubook, mga home service, ganyan. Tapos biglang may mga taong nagdo-donate din sa akin ng mga brushes. So, ganun Actually, yung ganun ang mga story, unang brush na binigay sa akin ng friend ko, hanggang ngayon nasa akin pa, hindi ko siya tinatapon. Tapos, yung mga... Ipa-frame natin, no? Oo, yung mga eyeshadow, may mga nagbibigay talaga sa akin. So, tinatanggap ko naman, Sabi ko, nung 2019, magpo-full-time na ako, magre-resign na ako sa school. Kasi sabi ko parang dumadami nagpapamakeup, parang okay to. Kasi 2019, tumataas na yung rate ng makeup So sabi ko, dito na ako Tsaka nakikita mo yung mayaman mga nyora no? Correct. Kaya ko din yan. Kaya na kayo. Nung nagplano ako mag-full-time sa makeup, sabi ko, papasokin ko ang wedding kasi si Lay nagpaplano na nga i-full-time din yung makeup. So, ang Yung coordination. Sabi ko, i-full-time. At least sigurado ako may isang magre-refer sa akin. Oo. Nagkaroon ako ng bride nung una. So, wala pa ako masyadong gamit. Yung mga binigay lang sa akin ng mga friend ko yung gamit. Pumunta rin akong Watson, sir. Namili ako. Diba? Namili din ako. Tapos yun nga, tapos ng wedding, may nag-book ulit, beach wedding, Batangas. Ang liit ng talent fee, pero kinuha ko kasi sabi ko, portfolio. Kasi nag-uumpisa pa lang. Go, successful yung event, di ba? Tapos ito ka, taal, pumutok ang taal, nawala ang booking. Nagkaroon ng COVID, pandemic, humina ang event. Kaya sabi ko, parang mali yata yung decision ko. Oo, correct. Tapos sabi ko, parang kailangan ko na yatang give up ang makeup. Tapos ito 2023, tsaka lang nag-boom uli yung booking sa Sophisticada. Kasi in 2022, more on home service. Merong mag-book ng bride. Kukuriputin ka, sasabihin, intimate lang kasi, intimate, ganyan. Oo, correct, di ba? Para naman bumabawas yung makeup kung intimate, kung 10 makakakita, Oo. 1,000, no? Correct. Lang yun daw. At saka yung mga top, typical na, parang nung makeup lang. Oo. Mahirap yun. Nausap mo yung pandemic rate. Oo, correct. Oo. Oo, pandemic Danas ko rate. yun. Nanasan ko yun. Hindi ako nausuhan nun. Yung na. Sakit ako. Nakita ka lang nila, ay, mukhang tatarayan ako dito, hindi ako tatanong. Hindi siya naggagawa. Hindi siya given. At all.
Robin. Yung pandemic. Next, Jess. Thank you, Jess. Ako po, yung Glamformation, it started since 2016. But prior to that, when parang nakarelate, Parang siya gagalangin talaga natin. No? May Hala, Jess, bakit? pwede natin malahurain. balahura din po ako. Gagalangin natin to. Parang maayos siya. Nag-start po talaga ako sa St. Peter. Charot. I'm just kidding. So, pwede na akong balahurain. Okay. Nabola na loko lang po kami. Opo. Maganda lang ang intro niya. Ayan, so nakaka-relate ako kay Sir Robin, kay Tin, and kay Sir Je. Because when I was exposed na po ako sa makeup, elementary pa lang ako kasi performer ako. I was a dancer, folk dancer. Ang gagaling ninyo mag-makeup sa sarili. Opo. So, parang ang naging inspiration ko, pag nakakita ko ng performer from other groups na hindi ganun ka okay yung makeup, parang dapat yung mga co-dancer ko maganda. So, when I was in college, Competitive as the girl. president, high school, then college, naging president po ako ng dance troupe namin. So, as a responsible president, dapat on stage, maganda yung tama ng makeup, ng ilaw ng makeup nila. So, para maganda Hindi man yung- tayo best in performance, most Best in beautiful makeup. tayo. Corrected that. Tapos, so, ako na yung nag-makeup sa kanila. So, nakarelate Hindi ka ako kasi- nag-aral. Kumbaga, practice lang ng practice. Nung Yun lang college yung ano po. mo. Oo. So, Kumbaga parang, opo. gumaling Ano ka lang sa kakasalang. Opo. Tapos naging ano ko din po yun, naging stepping stone ko. Kasi yung kapatid ko, my sibling was a pageantera. So meaning she was joining a lot of pageants sa schools nila. So wala kaming budget. Hindi kami galing sa wealth of the family. So wala kaming budget pang pa-makeup. So ako nilang gagawa. Yes, So ang naging pro bono or ex-deal ko dun sa dance troupe bilang naglilibre ako ng makeup, yung mga gamit kinukuha ko. So ayun yung hinihiram ko. Tapos minimakeup ako yung kapatid ko. Then pagka nanalo siya, may cash prize binibigyan Pero niya at ako. that time, naiisip mo na gusto ko to maging career or wala lang, nag-enjoy ka lang? Nag-enjoy lang. I'm not even sure kung nag-enjoy ako. I was just practically doing it para... Kasi walang ibang magawa. Kasi walang Parang- ibang gagawa. And I Okay. love my sibling. Okay. Tapos yung mga ka-dancer ko, gusto ko maganda yung presentation nila. So ending, ako ang pangit sa stage. Haggard na ako. Hindi ka kasi magaling magturo. Tapos mag-makeup ako, pinakalas, oily ko na, gano'n. And pageant, I had this dance mate of mine na sumali ng pageant. Wala, libre lang ako, libre lang. Pero inabutan ako ng parent niya ng, I think, 1,000. Tuwang-tuwa ako. 300 mo, ano ka? Opo. Libre mo, 1,000. Hoy, naranasan ako nung college, abulo eh. yung lata ng stock ko. Yung class president namin, will roam around the whole Parang backstage. pass the hat, Bayan nyo kay Robin! Parang pasdahan. Tapos, nung binayaran ka, Binayaran ko ng 1,000. Parang yun na naging stepping stone ko. After that, Sine, bakit naging stepping stone mo? Dahil ni-refer ka niya or naramdaman mo, ay, dahil- pwede ako Opo, magpabayad? may pera pala sa makeup. Okay. Tapos, Anong after year to? That was 2011, 2012. Okay. Ay, graduate na pala ako 2010. Sorry po, bobo sa history. 2010, graduate ka pa lang yun. 2007, Your Honor, hindi ko na po maalala. first year college. Dapat yun yung line mo. Your order, hindi ko na po Hindi ka na maalala. Hindi naman ako Chinese. Pinoy po ako. Anyway, ayun po. So, yung mga pag may majorette, alam niyo po yung mga marching band, yun, binubudol namin. Ako mag-makeup sa'yo, 250 lang. Sorry, nakabog kong 300. Tapos, ang ano namin, yung co-dancer ko din na nag-hair, 100 sa kanya, 150 po sa akin. And siguro makaka-relate yung iba ding makeup artists na nag-start din ako sa Kukuryo, sa Jade, sa Orange Hindi ko Blush. na-experience. Oh my God, you're so blessed! So, alam na natin kung sino yayamanin dito. Hindi ko alam ba't di ko siya na-experience. Hindi ako, siguro kasi, hindi ako nag-start with, shit, paano ko paninindigan yun? I think hindi ako nag-start with like, barangay backstage, yung mga ganun, like the local pageants. Ay, doon naman po ako nag-start sa mga local pageants. Pero ang ganda nun. Opo, masaya. Kaya lang po mag-ingat tayo sa mga... Ano yun? Meron pong ibang
sorry, do I have to say this? Pero may ibang Bakit mga... edit out naman? Kung hindi interesting, may edit out. Or kaya, pagbabayaran ka, iba-blackmail ka, ipalalabas ko I'll to. safe na lang. Dapat ingatan nyo yung gamit nyo kasi maya-maya, yung foundation nyo, wala na dyan. Opo. Palama. Backstage, isang buong bag. So, budget. Oo kami. So, dapat ano po Hindi, tayo. Philippine yun. Maingat. So, after nun, nung graduate na po ako, nag-start na po ako mag-work sa St. Peter. Charot ulit. Hindi, nag-teach po ako, full-time teacher. I was a full-time teacher. And, Anong subject? MAPE, Music Arts PE Health. Okay. Tapos ako din po yung naatasan na maging instructor or teacher ng SPA Dance, Special Program in the Arts, major in dance. So, every time din na magpo-perform yung mga dancers ko, tutulungan sila mag-makeup para sa batang kabitin. Sandali, nung nakatanggap ka na, that was earlier, di ba? Nakatanggap ka, binigyaran ka ng ninang. Opo. So, hindi ka pa nag-pursue at that time? Hindi, ano lang po, sideline. So parang, Okay. nung nagti-teach na po ako, I'm an LPT, Licensed Professional Teacher by the way po. Mas pinupursue ko po yung teaching kasi andun yung, kumbaga, fixed yung income mo. Monthly may ma-receive ka. Pero nagsa-sideline ka na? Nagsa-sideline po Okay, ako. okay. So, yung 250 naging 500. Mga ninang-ninang, mga abay, sa gala, mga ganun po. Tapos minsan, nabubudol ko yung mga magmumuse na estudyante ko. Sige, discount natin, 200 na lang. Ganun. Okay. And then, when I was, 2016, doon po ako nag-start magkaroon ng bride because of my nanay-nanayan na couturier na nag-wedding talaga siya. So, Okay. binibigyan niya po ako ng mga abay, ng mga wedding. And na-expose po ako sa WOW 2018. When I had shout out sa bride ko, si Ma'am Cristel. Maraming salamat po. After her first review, 2018, doon na po nagsunod-sunod po yung, parang kagaya kay Sir Tina, ang daming, parang nagkaroon ng engagement with other future brides na parang, ano ba to? Ba't ang dami? Ba't wow? Ano yung wow? Wowawin? May jacket ba dyan? So, I'm really grateful that Ma'am Benz created WOW or WOWies kasi it provided an opportunity not only for the suppliers but also for the couples to have an idea kung sino yung, alam niyo po yun, legit, kung sino yung nagkakaroon ng best experience. Kasi kung walang wow, hindi wow. Ikaw relate. Ang gagaling yung mag-umpisa, hindi niya natatapos Sandali, so kailan ka nag-full-time? Full-time ka na ngayon, di ba? Same kay Sir Jet, 2019, nag-resign na po ako. Tinapos ko muna yung mga bonus, clothing allowances, chalk Sige, ako na yung allowances. pinakamatanda. Alam mo, Pinakamatanda na kasi. Ayun po, so after, sorry na DepEd, after ko mag-bonus, nag-resign po ako. Okay. Pambili ng makeup. Pambili na, sir, nangyayari yan, ma'am. Anong nangyayari po? Pagka naglo-loan kaming mga teachers, sila magbibili ng laptop, projector, kung anik-anik. Ako bibili makeup. Sorry na, DepEd, I love you. Doon ako nag-start. And, ayun, after po nung nag-full-time po ako, 2017, balikan natin yung 2017, grateful din po ako to experience and to graduate in a makeup school called HD Makeup Studio and Academy. Shout out sa mga makeup teachers ko na naging way din po para mas maging, alam niyo po yun, maging okay yung gawa HD ko. kay Hazel? Kay Hazel ka? Hindi po. Kay Sir Jiv Gabiana po. Okay. Sa HG Ortigas. yata yung kay HG po, HG. H, no? Iba-iba na yung letra HG yung kay Hazel. Pero nag-workshop din po ako sa kanya. Okay. Opo, workshop. Opo, magaling. Parang one of the pioneers siya ng airbrush. I think. Oh my God, pioneer ka din yan. Natanda mo na. Hindi lang naman. Okay. Ayun po, tapos, ano na ba nangyari? So, before ka nag-resign, pinag-iisipan mo na siya? Opo, ang daming makeup Ano yung turning point na parang, seryosohin ko na ba to? Or hindi? Ano yung dumadami na yung pag-absent mo? Parang Mga ganun ba? silent calling po siya, ma'am. Like, I had my co-teacher, former co-teacher, nagkwento siya, alam mo ba yung makeup ng asawa ko? Pagka-makeup ng makeup artist, umalis na siya, 10,000 ang bayad. Sabi,
ting, 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 ting. Tapos, yung mga nakikita ko po sa, hindi pa nun uso yung mga makeup groups, pero may mga fina-follow na po ako ng mga parang tutorial sa YouTube. Tapos may nagiging friends ako online na makeup artist na full-time nila, kaya nila. Sabi ko sa sarili ko, parang kaya ko din. Pero I have to invest first, not only with the products and the tools, but also with the skills and experience. That is why, ay hala, English. That's why I do believe that I need to equip myself. Ayun po, so literally, I invested with yung mga kailangang invest para po, when I go full-time, kumbaga, kung sasabak ka sa gera, handa ka, may spear and shield ka, gano'n. Tapos, ayun, nag-pandemic. Gamit ka naman. Ay, hindi. Munti ko na po kainin yung MAC na lipstick. Mabango naman siya. Lasang vanilla naman. 1.7 pa naman yun. Tapos, ayun po, nag-pandemic, nagtaal. So, I thought that I need to do something kasi laging palabas yung pera. Yung ipon ko pa, ubus na po. So, nag-sideline ako. Tapos, nag-apply ako sa call center. Natanggap naman ako, kaya lang hindi pumapasa yung speed limit kasi nagre-rent lang ako ng bahay that time. And walang internet connection. So, broadband, yung prepaid lang po. So, hindi ako natatanggap. So, feeling ko, nililid talaga ako ni Lord sa makeup artist. Then, June, katapusan po ng June, ay, may nag-book wedding. Tapos, continuously, tumatanggap po ako ng mga future bookings ng mga 2021, 2022. Pero yung kagaya po ng rates na sinabi natin kanina na, anong tawag po doon? Pandemic rate. Sobrang nagpataga po ako. Kung may nananaga that time, nagpataga po ako. Para lang, May hala, pumasok, naiyak ako. To be practical, kasi that time wala talaga akong source of income. Hala, naiyak ako! May tissue, girls! No, kaya sobrang grateful po ako ngayon. Whatever I have right now, I owe it not only to my clients, to WOW, to the referrals of my co-suppliers. Oh my God, naiyak ako. Sorry, I tend to be emotional sometimes. So, thank you sa mga clients na nagtitiwala. Tataas ang rating natin dahil umiiyak! Sobrang Followers. Hindi, kailan ba to? Sorry, sobrang emotional ko. Kasi kung ano man ang glam formation ngayon, I owe it to all of you guys. Parang hindi ako magiging ganito kung walang magtitiwala sa akin. So, salamat po. Salamat lalo na sa WOW. Kasi unknowingly, parang may ganun pala. Especially nung first WOW ko kay Ma'am Cristel. Sabi niya, sir, na-refer kita sa Wowie. Sabi ko, ano yun? May jacket ba doon? Kasi di ba yung Wawawin? Sabi niya, hindi, group po yun ng mga brides and grooms. Mahirap po doon pumasok. Na-chismis ka, Ma'am Beth. Ano sabi nila? Bago ka makapasok doon, dapat legit ka na, na bride and groom, na very particular sila when it comes to, what do you call this, communicating with the community, with the group. Bawal daw. Bawal Pwede text ba i-share speak. to? Bawal ang Bawal judgment. text Oh, bawal ang judgment. Bawal. So, ayun. Yun lang. Ay, sorry po. Baka ma-infect. Charis. Dear, thank you. Ang gaganda naman ang storya ninyo. Parang wala na akong matanong. Game. So, parang ngayon, kamusta na kayo? How's wedding? Ang client nyo ba, Tagaytay or all over? Last week Cebu ako. And then So, super 2 back weeks na. ago, Super back na. Iba talaga. Tapos, I think siguro kasi I was one of the pioneering batch ng Tagaytay. I think, opposite yung nangyari sa akin during the pandemic yung job ko, naging double siya. So, there's the intimate wedding and the grand wedding. So, nabook ako ng intimate tsaka ng grand wedding. Kasi tapos parang, kasi tiga silang Cavite ako. So, during the ECQ, GCQ, di ba, super higpit, you need forms, you need health clearance. So, I think, I got discovered by Wawi Brides. Though marami na naman akong pre-pandemic, marami na akong clients from Wowis. Pero I think it boosted a lot during the pandemic kasi I'm the one who's really local from Tagaytay. So, anong nangyari? Yung mga ma-expire, yung mga... Tsaka yung mga hindi kailangan mag-cross-border. Kung Yes, makakapasok at makakapasok kayo. Makakapasok talaga. So, I think yun yung nakatulong sa akin, si Wowis na
naghanap talaga sila ng Ng sino look. ba talaga yung tiga doon. Yun. Okay. And now, okay naman. Si, sway, chill pa din. Kayo. Kasi syempre, yung kinento ninyo, umpisa ninyo eh. How's life now? Kwentuhan nyo kami ng mga success stories ninyo. Feeling blessed and forever grateful. Ang laking lesson yung the drought during the Sobra. So parang right now, you get to appreciate every single thing. Kasi nadaanan natin yung walang-wala eh. So yun yung maganda sa mga, parang pag dumaan ka sa sadsad, yung konting saya, masayang-masaya na para sa atin eh, diba? So parang may iba na halos hindi super bumababa, hindi super tumataas. Ano lang sila, parang steady lang, pero yung happiness nila will never compare doon sa happiness ng mga galing sa wala or nahirapan talaga or may pinagdaan ng challenges. Correct. So ikaw, nafe-feel mo na ngayon yung difference nung starting ka at saka ngayon? Opo, napipil ko na ngayon. Ah, ah. Ngayon, meron ng mga advance booking Ah, ah, ng ah. 2025. Kaya sabi ko, magtutuloy-tuloy So na ano ulit. yung na-experience nyo that made you felt like, uy, medyo okay na ako, umaangat na ang buhay. So yung may advance booking, yan. Ano pa yung mga signs na parang, mukhang magtatagal ako dito? I think yung ang wake-up call sa akin na I'm having a career out of it was when I got calls from like the big-time suppliers. Isa yan, no? Yes. Ganyan. Yes. Like when you get a call from the Rita Neri, you wouldn't believe it for the first time na parang, oh my God, did Rita Neri call me? Yes, I can relate. Kayo, ano pa yung mga nyo, parang ibang-iba na ngayon Dati po, talagang nag-loan ako para sa makeup. Ngayon, ayong ganda ng Dior Mine. Mine agad. Yes, Ako naman yung partnership dun sa mga venues. Like, dumami yung connections. Then, kasi from the beginning, parang yung client is direct sa'yo. Pero, siguro, sa isang buwan, 3, okay na yon. And then, ngayon kasi, tatawag si ganitong venue, available ka ba ng ganitong date? Kung available ka, pakibook na. So, ganun, dumami yung connections, yung mga... Hindi na mahirap ibenta ang sarili. May ibang pa nagbebenta. Actually, ganun na sa'yo. po yung nangyari ngayon kay Team Valencia and makeup artist. Sitting Pretty. Diba? Feeling lang. Pretty. Grabe siya. Diba? Ang Don't sarap worry, we're good friends. Kaya I ganito kami know! mag-usap. Ang sarap lang sa feeling ng gano'n na kasi nung nag-start nga tayo sa makeup kasi hindi naman din gano'n kadaling i-market yung sarili natin. Yes. Pero ngayon yung parang naging magaan. And nung before na ang hirap na hirap tayong bilhin yung mga ganitong brand. Pero ngayon Yayamanin na silang lahat! Actually, ma'am, ito, anong ko din, yung brand ko before, kasi nag-start ako sa Maybelline, sa BYS. Kasi Pinapagalitan ko siya. ang ganda, pero nagagandahan kasi ako sa kanya. Nagagandahan ako sa Pinas. Siguro, depende sa makeup artist kung paano mo siya i-apply. Pero ngayon, nung unti-unti ko nang naipunan, nai-investan, napapalitan ko siya na, tapos habang nile-let go ko yung mga bote, naiiyak ako kasi sabi, oh, thank you. Grabe ka. Thank you for saving the drought. Parang feeling mo gumagraduate at gumagraduate Opo. ka na. Parang hindi mo mamalitin yung mga gumagamit doon, pero alam mo nang, uy, nasa ibang bracket na ako. Yes. Alam mo po yung Nandito na ako sa cluster. Parang nasa tayo, no? Parang ang story natin dito, parang pang-iyakan to. Actually nga ma'am, medyo na-offend ako. MMK tayo. Na-offend ako dun sa mga Facebook groups na nagpo-post ng mga gumagamit ng mga brand, yung mga ganong brand, mga drugstore brand makeup. Huwag po tayong ganon. There's no shaming. Kasi po, kasi yung mga brand na yon is may binabagayan talagang skin, especially dito sa atin sa Pilipinas. Exactly. Kasi At yung saka, mga more ganong than brand, that is, nasaan estado ka sa buhay. Kumbaga parang, wala naman gustong pumili ng mas mura or wala naman mas gustong pumili ng mas affordable. Pero kung yan yung stage where you are at, that's where you can play. and then Hindi yung naman- talent hindi pa naman- din. Hindi naman, di ba? Parang kasi, sinasabi ko nga palagi sa suppliers at 10,000, at 20,000, at 30,000, at 40,000, may magagaling na supplier at that level. Kung yan yung kaya mong i-afford,
wag mong pagpipilitan yung sobrang mahal kasi may magagaling at every level eh. Hahanapin mo lang. Opo, tama po. Mm-mm. Yun. So, yun nga po, nakakasad lang doon sa ibang makeup artist na nagpupusap group. Kasi may Oo. makeup artist group na makabasa mo din yung toxic. Kaya po nag-leave ako doon eh. Pero usually kasi, no, ang feeling ko every time na may nagtitrigger sa atin or may mga toxic or may mga ganon, may inner child pains yan mga yan. Meron pang mga hindi na-heal kaya ang bilis natin makakita ng mali sa ibang tao kasi meron pa tayong kailangan ayusin sa sarili. Pero aabot ka sa point na hindi ka na maapektuhan Yes po. pag umu-okay na tayo sa ano. Pero ganun eh. There's free therapy today. Hindi, kasi nakikita ko yan sa suppliers eh. Parang, ba't ang lalim ng hugot mo tungkol sa ganyan? So, pag makakausap mo sila, may storya talaga yun. Parang kasi ganito sila noon, ganyan. So talagang ang sakit, may kirot sa kanila yung mga ganyang storya. And yan yung mga napapansin din nila. Oo. At saka isa pa sa pinaka-ano ko pala, highlight nung sasabihin na nag-level up. Oo. Kasi po before, ang setup ko lang is one ring light lang na medyo umarahin siya. Pero hanggang ngayon, kinip ko yung ring light na yon for myself. Baka just in case magpatayo ako ng museum, nandun So, siya. yan yung i-frame mo naman. Yan po yung naging sign ko na, Lord, lead me kung saan talaga ako nararapat. Kasi ang dami ko nang pinuntahan. Parang wala akong career na hindi ko alam kung saan ba ako. And then itong si ring light yung nagpakita sa akin sa studio. Ring light, sabi ko, ano ba yun? Ba't ang liwanag? Tapos chinek ko, nakatutok siya sa makeup artist. Sabi ko, okay. So yun. Yun. So yun po, bumili ako ng ring light na mumurahin. Yun yung first setup ko. Sobrang simple ng setup ko. Pero now, ang setup ko as in, nabubulad na yung mga tao sa paligid ko gagawin sila sa akin. Kasi tad ako ng ilaw. Sa industry namin eh. Yung setup. Setup. Pero po kasi talaga ngayon- sa branding siya eh. Oo, mas gusto ko na marami akong setup kasi gusto ko yung client ko na feel nila na artista sila that day. Correct. VIP Special kayo sila, ngayon, no? kami ang bahala sa inyo. Lahat ng nandito nakikita nyo ay gagamitin yan sa inyong lahat. Ganun Kayo yung akin. ang unang encounter ng bride on their wedding day. Exactly. How do you prepare for that? We set the mood. Yes, Yes. you said the mood. We set the mood. How do you prepare for that? What's your special trick? Or what's your... Or ayaw natin sabihin sa kanila, baka gayaan Hindi, nila. parang Robin, tell her what's the bawal. Kasi this is part of the, like, to educate Yeah, our brides na don't do's drink. and don'ts. don't drink the night before. What do you mean, don't drink alcohol? Alcohol. Dahil, Pero wine pwede. Hindi din. May That is alcohol real. yun eh. There's effect on the skin, nag-oil sila. Tapos minsan nagde-dehydrate yung skin. okay. Pati ano, di ba? Hindi, at saka yung ano, di ba, yung Open pagpapa-skin pores. treatment. Yes. Parang at least At 1 the week before ang ano na. Ang or pinaka ano mo na diamond peel 2 weeks before, Botox a month before. Ooh, brides, listen. Pati mga ninang, pati mga parents of the bride, pati entourage, listen. Wala akong alam dyan, wala akong madodonate sa inyo. Meron akong meron akong 3 pages na Reminders? na reminders. Kasi siguro, sige. Siguro I got it from experience kasi I used to Yes, write for a magazine. So, halos lahat ng natutunan ko Ano yung doon. top 5 mo na tips para people who listens can Siguro the basics na lang. Don't use conditioner, shampoo your hair Yes, twice. aha. No any face products. Dry hair. Oo. And come on time. Okay. Okay. Ikaw, anong tip mo for the brides para ano? Ako yung, before silang mag-makeup, number 1 is, iwasan nila yung mga toxic sa paligid nila. Dapat hindi sila na-stress. Kasi, pag enter kami sa preparation during the wedding day, is merong mga family na ini-inform pa si bride ng mga hindi makakapunta si negative, ganito. Kasi daw ganito, ganyan. Kasi Pero wala daw paano isusuot. maiwasan yan kung na? Ako meron akong bride's room do not enter. Meron talaga ako nakalagay, style tech. Tapos suppliers lang can enter, di ba? Ginagawa namin yun So, pag before. bride only lang talaga, bawal Yes. pumasok ng kahit sino. There's a time slot. There's a time There's slot. a time slot kung So, kailan pareho ka style pwedeng ninyo pumasok. kasi magkasama kayo eh. Ako po nire-require ko kasi si coordinator, minsan nakipag-meeting ako ng coordinator. Like, sabi ko, guys, kailangan ko si bride ng ganitong oras and wala munang tao sa room. Tayo lang muna si photo vid,
or kung ano yung may endorsement nyo, and si maid of honor. Kung may kailangan kayong hingin, para if ever man na may mangyayaring mga news or bad news sa labas, hindi siya mafe-feel. So kasi kami yung magsiset ng mood ni bride. Yes. Kailangan namin siyang pasayahin. Dapat pag magpapasaya kami kay bride, wala din kaming mafe-feel na negative from them. Kasi parang nadadala. Oo, mahirap kay bride 'yon. So yun yung mga number 1 kong rules. Tas yung tulog, dapat at least 6 to 8 hours. Nakakatulog ba ang bride 6 to 8 Exactly. hours before Lagi the pong hindi. Ako, nagbibigay ako ng prescription ng sleeping pills. Pinagsa-sleeping pills kasi lang, or Benadryl. Kasi po ako sinasuggest ko kay bride kasi may nung one time na dinalaw ko yung bride ng a night. So ako mga nag-violate ng lahat ng rules ninyo. Pinapainom ko ng wine. Sorry, Miss Beds, I have one rule. Doon sa 3 pages ko. Don't read Wawis. A night before. Kasi Stress minsan, pa sila. minsan may mga brides kami na a night before they read Wawis, tapos they read a bad review. Robin, are you coming? Are you really coming? Alam ko yung itsura mo, ha? Ikaw talaga yung dapat. May mga Nangyayari ganon. yan. Okay. Sige, no problem with that. Pero po isang experience ako na may bride na ako yung binook niya for her entourage, which is 16 packs. Tapos, si bride tumawag sa akin. Sabi niya, Miss Tin, kasi may nabasa ako sa ganitong makeup artist at chuchuchuchuchu na iba-ibang makeup artist yung pinapadala niya on the day. Yes. Sabi niya, just in case na hindi siya yung dumating. Pwede ba natin i-cut? Wag! Okay lang yan. Wag lang natin ibabagyan Walang yung name pangalan. dropping Just lang. in case na Pero hindi siya hindi lang isa yan, dumating. Yeah, Pwede bang madami sila. ikaw yung mag-makeup sa akin? Sabi ko, sure naman, okay naman po. Tsaka ready naman po yung team ko kasi 16 pack siya. So, kailangan ko ng 2 makeup artists tsaka 2 hairstylists. Sabi ko ganyan, sige po, naka-ready naman po yung team. Nung time na yon kasi hinigan daw niya ng IDs and everything. And then, pina-check sa akin yung IDs. Hindi ko naman, sabi ko, parang hindi po siya to. Extend yung effect, no? Opo, sabi ko parang hindi po siya ito, ma'am. Pero, tinanong po natin kung magaling. Pag maganda naman po yung makeup, go na. Yung gano'n. Medyo okay naman si bride. Then sabi niya, Tin, okay ba? Okay naman, ma'am. Sabi ko, hindi man sa tinatamad akong gawin siya, ha. Pero, maganda naman talaga yung makeup. Lagi kami nagchichismisan. Tsaka po marami Ilang din- oras kami hoy, alam mo ba? So, alam niyo mga latest? Yes! Opo. Sabi kasi siya unang bumabagsak. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, for example, may mga venues partner kami na girl, si makeup artist na ganito, binasag yung Chenny. Sabi ko, oh my God, ano nangyari? Ganyan-ganyan. So, kasi yung mga, siguro naghaharutan sa loob ng venue, nabasag yung pinagpapatungan or yung gamit, basta na lang ipinatong, umiinit, pumutok yung salamin. So sabi ko, oh my God, sabi ko, dapat kasi binibigyan nyo na sila ng mga rules na ganito ganyan. Dapat ganito yung setup. Kasi kumbaga na-affect yung venue. Yung Ako saan gumawa yung na makeup ako ng group chat ng lahat ng tiga-South. Diba? Ay, Gumawa na ako ng group chat. Yeah. Kasi nung pandemic, halimbawa magpa-positive si ganto, kailangan ng rescue. Sino pwedeng tumakbo ngayon dito? Yes. Yan, gumawa. And I think it's a good community right now. We're still active. Ang saya namin. Yung tipong sinong available mamayang 5 a.m., 8,000 budget? Ako! Yes. Alam mo na ako dyan. Puro makeup artist, Puro saka makeup hairstylist. I think parang nasa na kami, 60 plus. Pero very strict ako, parang wawis. Dapat strictly taga Cavite or Tagaytay based. Oo, kailangan tiga-tagay Pag outside, Pag outside, elbow. sinasabi ko kasi sa kanila, dapat atin ang trabaho, tiga dito tayo eh. Yes. Magtulungan tayo, At sino saka for every group that you create, you have to have a reason why you're creating it. Yes. If your reason is for your community and for your city, who's to answer and who's to question why, right? Ang my main target goal talaga when I created the group is for emotional support. Kasi maraming nagme-message sa akin makeup artist bilang pinakamatanda. Balik tayo sa pinakamatanda. Yung pag merang wala po ba kayong work, extra slot, ganyan. So I created the group. Tapos yung iba naman for emotional support, yung iba na buntis, may postpartum, ganyan. Tapos we really need an emotional support. Ang laking tulong eh. Yes. Ang laking tulong. Tapos Sino parang makakaintindi sa'yo most except somebody who's also in the same Tapos I'm now the Vice President of PIC,
Tagaytay Wedding Ah, Vendors okay. Association. Kita tayo sa May 39. Yes. I mentioned earlier sa GC. Sabi ko sa kanila, sabi sa akin ni na Miss Ana, nung iba naming kasama na officer, sabi nila, may community na ba kayo? Sabi ko, parang wala pa. So, I created the group talaga na, and it's really helping. Yes. Diba? Pag halimbawa may magsasabi, halimbawa siya, sabi niya, wala ka work buong next week. Ay, te, online ka kahit gabi. Bantayan mo lang, may mga nabibigay ng gig doon. That's good. Ikaw, Je, meron kang advice Yung, for Actually, talaga, lagi kong sinasabi sa kanila, huwag magpupuyat. Kasi iba talaga yung ang hirap ng advice mo para mo sinasabi magpapayat, mag-exercise. Kasi at least mga Gusto ko rin kahit 6 naman. hours. Meron kasi ko talaga minake-upan. Talaga, 1 year siyang night shift. Tapos kahit anong lagay mo yung foundation. Oo. At kita mo, di ba? Makikita mo, nagka-crack Madalas ko talaga yan. siya. Kaya nung time na yun, binura ko, dagdag ako yung moisturizer. Iba talaga pag puyat Walang po tulog talaga. po. Walang tulog. Yes. Tapos yun siya nga, importante. conditioner. Huwag magko-conditioner. Ayan, alam Tapos ko lagi yan. ko Alam ko sinasabi, yan. a night before maligo na, pagising, huwag na magbasa ng buhok. One day. Ay, hindi ko Yung- alam Okay lang, yan. basta yung shampoo twice. Before. Okay, Yes, okay, correct. okay. So, wag maligo on the day, the night before na Ng buhok. maligo. Ng Mag-shampoo. buhok. Ano, Kasi so case mabilis- basis siya eh. Oo. Minsan kasi yung iba mabilis mag-oil yung anit. Ah. So, Kaya dapat i-shampoo. inaano namin shampoo twice talaga naman sa Shampoo amin. twice, no conditioner. No Okay. conditioner. Mabilis Ano ang kasi reason? bumagsak. Mabilis bumagsak yung buhok Mabilis kasi pag bumagsak malambot. tapos wala siyang texture. Actually, Kasi other it becomes brides, oily. other brides were concerned na pag hindi kami naligo, baka mabaho yung anit or something like that. Pero rest assured naman na si hairstylist gagamit ng products Dry to shampoo. dry shampoo para syempre fresh and parang naligo ng 10 days, di ba? Tama. Okay. Sige, may advice ka pa? Ano pa? Yung exfoliating toner, yun minsan, may makeup ka, bak. Ay, yung Rejuve. Oo, Rejuve, yan. Nasa fork ko Diba? rin yan. Oo, I-share ko Rejuve, sa wag inyo. naman. Yan, lagi ko talagang advice. Minsan sabi ko kung nagamit sila noon, tigilan nila ng mga 3 weeks Nagkaroon ng before, aso diba? nung Advertiser natin ng Rejuve, paki-cancel po ang kontrata. Okay. Yun, Oo. stop muna. Pero pwede namang Ah, ituloy after that. It's a good skin prep before the wedding, but you have to stop using it at least 1 or 2 weeks before. Correct. Oo. Just to stop the peeling, Oo, the oo. micro peeling. Okay. Okay na? Okay, next, Jess. Right, so from Glamformation, I think we got same advices naman. Siguro yung mga hindi na lang po nabanggit is like, Saglit lang. So, tama ba pinagsasabi nila? yes po, definitely. I also have the same advice with for my clients. So siguro yung hindi lang po nabanggit is, para mas maging fresh looking si bride on the day, she could start taking collagen drinks or collagen capsules siguro months before the wedding. Ano pa ba? Para saan? It makes the skin brighter, it makes Okay. the skin more healthy. Tapos, and pag, ayun, kagaya po nang na-mention nyo earlier, pag magpapa-facial, so it could be a week or at least 3 days kasi may iba na sobrang tight din ang schedule. Sige, consider natin yung 3 days. Wag lang the day before kasi sugat-sugat pa ang skin natin yan. And ang iba po kasi mahilig magpa-rebond. So kalaban niya ng mga hairstylists natin. So wag po muna magpapa-rebond. Kailan yung pinaka-last rebond dapat? 3 months before? 6 months before? Hopefully a year before. A year before? Kasi yung Oh my gamot gosh! madam nandyan pa Listen, rin hindi pa. ko alam to. So, 1 year Yes. before ang last And rebond. I am Kulot, advising- okay lang. If that's her peg, definitely no problem. Pero, ayun, rest assured then that our hairstylist could actually do the best curls that they could have on their wedding day. And speaking of rebond and chemicals and all, wag din po muna magpapa Brazilian or any hair treatment kasi mabilis pong humulas yung hair. Especially if the Sorry Brazilian na guys, mga sinasabi niya, tutugin. iba nasa isip. Ay, Iba sorry! Brazilian hair treatment. Iba yung madam. Alam mo, honeymoon sila! There's a different way. Akala ko Brazilian ano. Alam ko, mag-honeymoon sila.
lang. I think the best advice po is that if they're planning to do honeymoon, especially pag mga out of town, out of the country, they could book us para mag-retouch sa honeymoon. Chares. Scorer ka pa! Just kidding. Ayun po, so for yun naman po. What else? Siguro yung for me, the best that they could do, aside from the skincare and routine, whatever, is for them to feel beautiful on the day. Kasi, if you do not feel that you are beautiful from the inside, definitely hindi mo ma-appreciate kahit anong galing ng makeup artist mo. So you have to have that positive energy inside you. So kagaya na sinabi ni Sir King na neglect or i-block mo muna yung mga negativities on the day. Kung may malilate, dead ma. Kung may ninang na magka-cancel, dead ma. Ang importante, your inner peace. Ako meron akong moment before I start. Ewan ko if my brides notices that. I hold their hands before we start. Sinasabi ko sa did you pray this morning? And then I ask them, I always tell them na whatever happens today, it's your day. Don't mind everything. Don't mind the negativities. Don't attract the negative energy. Kung may pumalpak man, there's no perfect wedding dear. Yan ang sinasabi ko. There's no perfect wedding. Mahalaga, you are getting married. That's the point of everything. Yun yung sinasabi ko sa kanila, bumawi ka na lang sa reviews. I love it! May bala ka pa! Parang that's what I always tell the bride. Parang your wedding is successful or not depends on your memory, not on what happened that day. Kung nangyari sa wedding mo, pangit, pero ang saya-saya mo, it's a successful wedding. Pag yung wedding mo ang perfect na pero may nahanap ka pa rin mali, ikaw na ang may mali. Ikaw on yung you. memory yung wedding mo hindi successful not because of the wedding but because of your mentality. Minsan kapag halimbawa may napapansin, kasi usually kami yung close contact talaga with bride eh. So pag meron siyang halimbawa napapansing mali, halimbawa nawawala yung assistant nung bride, don't just let them, we're here. Okay Grabe, lang yan. this session is so educational for me. Oh, may naiyak. Ang dami ko natutunan. Usually kami yung the maid of honor. Minsan po, literal na kami yung maid, especially pag walang coordinator. Siguro one of the best advices din yon na kumuha talaga kayo ng coordinator. Kahit on the day lang. Kasi minsan Yes. kami na po yung magbibis kay bride pag walang coordinator. Kami na ang Brides, magsasapatos. calling. Kami na yung kukuha ng kung ano-ano, kawawa yung assistant ko. Tigilan na natin yung tutulungan ako ng maid of honor ko. Yes. Hindi, May magpaparatouch lang cousins. yun, magpaparatouch. My cousins are into events, so sila yung magko-coordinate. Tapos on the day, di alam kung anong oras pupunta sa church. So, Yes. sige ma'am, Ang diretso problema kayo. mo with getting somebody who's really helpful is they are helpful but they're not trained to troubleshoot pag may Definitely. something went wrong. Yun yung problema eh. Kasi parang pag may host ka na magaling mag-English, kaibigan mo, magaling siya mag-host, kaya niya talaga mag-host, pero hindi niya kaya i-handle yung event mo pag nagka-problema. Nagmumukhang school program. Parang magtatanong yan in front of the stage, ano nang gagawin? Ready na ba? Hindi nila ma-mask that something is going on. Iba kasi when professionals do it. Yes. Kindatan lang ganun. And one more thing, dapat mas maganda na yung mga kukunin suppliers ni bride and groom is friends. Yes. Nasa isang circle lang. Photo vid, coordinator, makeup artist. Kasi normally, ma'am, nakita ko yan nung mga first year, nung nag-start ako. Lagi nagsasabunutan si photo Ka-flash. video, si coordinator, Iba yung si makeup makeup artist. artist. Yes. Tapos talagang to the point Nagtatara talaga yan. na Tension, nagsisigawan no? sila sa harap ng Tension, bride. oo. Sabi ko, wait! Sabi ko yung bride. Nasa Okay, itong stress. mag-away. Yes. When you get professional suppliers, they will do their work even if they don't like who they're working with. Yes. Yes. But the quality of their work, if they're working with people they love working with, Mhm. awesome. Yes po, totoo. So parang hindi lang enough na you hire professionals eh. Kasi trabaho yan eh. Maski naman inis na inis ka sa katrabaho mo, gagawin mo pa rin naman yung best mo eh. Pero iba yung aura mo at saka Saka yung iba saya yung mo. energy Yung eh. excited kang pumunta. Ay naku, chichikahin ko si ganito. May kwento ako. Totoo Iba yun. yung Diba? stroke ng brush eh. Alam mo, konti na lang tutusukin mo na yun. Tsaka yung mabilis yung tension na sumabog pag hindi Exactly, sila magkakasunda eh.
Yeah, you have anything you want Ako, to ask? um, Yes. You post pictures of your creations. I mean, kasi uso ngayon is the before and after na look. Do you get permission? Do you get paalam? Yes po, definitely. It's stated in our contract. So, what if sinabi na ayoko? Okay lang. Okay lang. Hindi No problem. rin. Yung finish na. Pero ako after. just assured that all of my brides nakapost sa page ko. Kasi yung iba hindi nagpo-post. Hala, sorry. Ako marami akong clients who doesn't want their photos posted. Especially the politicians. For privacy purposes. Pero, you also look scalability, ha? Baka umabot sa point na sobrang daming client, wala ka na rin time mag-post ng lahat. So, parang, huwag mo isasama sa contract mo yan. Parang personal mo lang yan na practice. Kasi, Before- aabot ka sa point, parang may photographer or videographer akong kausap ganyan. Parang, I promise na lahat ipopost ko. Minsan, you want to, pero aabot ka sa point sa sobrang dami, hindi mo na rin kaya. So, iisipin mo pa rin yung scalability. Yes, Parang po. ngayon, kaya ko, next year, kaya ko. Pero aabot ako sa isang araw na sobrang ng dami, hindi ko na siya magagawa. Actually, that is happening to me right now. Kasi po last year and the years before, gusto ko, kung sino yung bride ko ngayon, siya ipopost ko sa page. Pero ngayon, since marami nang nangyayari, Delayed na. Opo, parang mga 1 week nang may nakapending. Yes. So But parang still, if that is something you want to do, it's just something you tell yourself. Don't don't promise it to the bride. Yes. Minsan yung bride, parang minsan nagsasabi sila, hindi mo ako ipopost, hindi naman ako maganda. Magaganda lang, hindi, magaganda naman kayo lahat. Yun lang talaga, 1 year na yung backlog ko. Pero I always ask that from suppliers Pag may nag-message sa inyo na nararamdaman nila wala sila, try to post them na. Para umabot sa point na nag-message sila. Ibig sabihin, matagal niya nang dinarasal pero hindi, nagpipigil lang siya. Pag meron akong brides like, magpo-post daw with Wowie, ayun, napopost yun. Random. Kasi post ko na kayo. Have you ever been bashed? Like, with your work? Kunwari, nag-post ka, happy naman yung client mo, pero, Daming syempre, sa page, it's post Yeah. publicly, diba? That So, nakaranas na kayo may nag-bash na ano? That happened to me sa TikTok because I post my works po sa TikTok. May mga tutorials and all vlogs, mini vlogs. Then, ako po kasi, when I do my kilay, gusto ko parang may hair-like strokes, plakado, timeless, ganun. Then, one of the commenters said na parang hindi daw niya na-appreciate yung plakadong kilay, mas maganda daw yung naturally done, something like that. We can please everyone. For as long as your client is happy, your client loved that look on that day. Kasi sasabihin naman po nila I always get feedback from my clients, ma'am, may kailangan po ba tayong i-adjust? Happy ka na? Gusto nyo ba yung kilay? Isa lang? Kasi they booked you because of that. Yeah, because of that. And kung may i-please man ako, yung client ko yun, hindi yung commenters. But how do you approach it? Like, nagre-reply ba kayo? Pag may time po, I take time to reply. Pero mas binuboost ko yung energy ko sa inquiries. Okay. Tama. Positive Kasi energy. nagre-reply Yeah, but I-ignore ko lang siya, yung comment. Sa TikTok din. Pero nung in-ignore ko, wala na. Hindi naman Vince, what's your take on that? Like, is it good to? Is there a proper way of like Dealing. with bashers na gano'n? Or pag tatanggol mo, paano mo ipagtatanggol yung sarili mo? Pag or, yung kinoment ng tao, something na parang feeling mo naman may tama. Constructive. Oo, parang baka pwede mo siyang i-message. Pero ako, depende kung saan. Kasi may mga taong kailangan lang nilang mag-comment sa lahat-lahat. So, dededmahin ko. Pero minsan, may mga gusto ka rin i-explain. Yeah. Depende. Kung may emotional bandwidth ka to engage, then go for it. Pero pag hindi mo kailangan. If it's So, whether if constructive. it's positive or negative, that's marketing. Yeah, I mean, if it's constructive naman, like for example, although hindi naman ako nakatanggap, for example, for other artists, don't take it negatively. For example, paki-blend ng konti yung contour, ganun. Sa akin kasi, kung meron kang gustong sabihin sa akin na may kailangan Tell it to me i-improve, directly. kung sinabi mo sa akin privately, yun yung mas ma-appreciate ko. Na meron kang gustong, Yes. yung pabibo ka lang at gusto mo lang bumida,
comment ka sa makeup artist ng iba, parang, Na Gen Z ba yun? hindi ko sure eh. Hindi ko sure ano yung purpose at saka ano yung ano. At the same time, even if it's constructive, done with the heart, pero kung publicly. ikaw na apektuhan ka, don't na. Kasi hindi siya yung client mo, hindi mo rin siya kailangan eh. So parang if anything, even if it's done with all the purest of intention, maski ako ha, kunyari ako manghingian ako sa buhay ninyo, kung nakakasama lang yung effect niya, ignore me. Even if I do it because I would want to help, pero ikaw pala ang pangit ng effect sa'yo, ignore me. Oo, parang ganun for me eh. Parang kung makakatulong yung sinabi ng isa, pakinggan mo. Pero kung nakakabigat siya na dala-dala mo, ignore mo. Sige, ignore mo si Wow. Oo. Subukan mo. Hindi! No. I tell that always to my friends and to people who comes to me. Parang, kung yung advice ko nakakagaan sa'yo at nakakatulong sa'yo, keep coming back to me. Pero kung after mo ako nakausap, mas bumigat yung pakiramdam mo, huwag ka nang babalik sa akin. Kasi, ibig sabihin, hindi ako yung taong para sa iyo. Exactly. Kasi di ba may taong pag nilapitan mo, gusto mo pa-sermon. May tao naman gusto mo pa-love, yung very nurturing. Yung iba naman parang gusto mo lang bine-baby ka. Alam mo, depende. You go to where it empowers you. It is not that person eh. Yung effect niya sa'yo ang mas importante. Yes! Totoo yun! Thank you, Mother! You're mothering! I love this episode. Ito lang yung episode na pinakatahimik ako. Kasi, wala, di ako makasingit eh. But I love this, I love this episode. seat. It's always a lovely seat for me. This is where we close bookings. That seat always gives us money. Now it gives us entertainment. So, in this 5 years, thank you very much, Robin, Tin, Miss Benz, of course. Thank you very much for always gracing us. And Je, and also Jess. So, Before tayo mag-wrap up, where can they find you? Para if ever they're interested to inquire. You can inquire at www.styletechbyrobinmedina.com. My Facebook page is at Robin Medina of StyleTech, and my Instagram is Makeup by Robin Medina and Styled by StyleTech. And please watch The Buzz every Sunday. Crazy naman! Tin, Tin Valencia Hair and Makeup Artist. That's my page, Facebook page. And Tin Valencia 2787 sa TikTok. So Makeup kaya ka nag-open ng cellphone mo, hindi mo memoryado. so sino ang matanda? Kasi bago na Gusto ko yung merong pang number ko. password eh. Yung TikTok, Team Valencia 2787 and Makeup by Team Valencia sa Instagram. 27/27/1987. Oh, mas matanda ka talaga. Isang taon lang. Je, where can I find you? So, Sophisticada Makeup Artist 3 by George Santagle po. Sa page and TikTok po, Makeup by Jen. Voila! Sharing is caring, guys. Kaya I'm share ko sa inyo yung mga social media accounts ko. Everything is at Glamformation Makeup by Jess. Facebook, TikTok. Dati may YouTube ako, pero pwede nyo pa rin hanapin siya. That's Facebook, ayun, Instagram. Thank you so much. I love you. Please, kung gusto niyo po makaabot ng aking discount, Ay, tara. nasa Wow Wedding Fair po ako. For this celebration of 5 years, plus 25 years of Wow. Manood po kayo. Use the hashtag Wow Chat Live. Wow Chat Live. First commenter sa episode na to will get an exclusive discount from Teen Valencia Hair and Makeup. Promise yan. Ka, no? Promise po yan. Kami. Maraming salamat! Maraming salamat. Wait lang, may Maraming cheating tayo. salamat. Sandali, sandali. Munti ko nang makalimutan. Okay. This episode, hindi mangyayari kung hindi maraming pasasalamatan. We are here at the Events Lounge of Affinities. And then, thank you, Fresh Minds, for doing this video. And then, my Tagaytay trip has been planned. Who helped me plan it is Affinities and Los Fabulosos, Leo. And then, Jeff for my makeup. And then, the Luz, thank you for my dress. I love it. And then, Grace for aming food. Tapos, Antinous Cafe, si Dada, salamat sa aming pakape.
iSauce Bien for our souvenir. And then Black Box Audio System for our pailaw. Maki Valencia is wala siyang kaalam-alam ano gagawin niya. Lahat ginagawa niya. And then Pack Gourmets for our crew meals. And my Tagaytay trip is brought to everyone because they're sponsored by Hacienda Solange, Kairos Events, Bella Rosa, and Juan Carlo the Caterer. Thank you so much for this Singin video. ko na. Waitress na yan. Would also like to thank pahabol, Kimchi Ko Fruit Soda. I love it. Kimchi Ko Fruit Soda. At least, kakaiba naman siya. Thank you. Thank you. And that's a wrap. Thank you so much po, Ma'am. Woo!